Magandang araw sa inyong lahat. Muli, tayo ay magkakarinigan ulit. Ako narinig niyo, pero kayo hindi. Well, napakaganda na mga tinalakay natin noong nakaraan hanggang part 24 na. Ang pinaka-base natin doon, gaya na paalala ko lang, yung matagal nang gusto ng Diyos na gawin ito sa mga tao. Sabik na talaga siya. Yung nasa Apocalypse 21:4. Nasabi doon ay papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Mawawala na ang kamatayan, pagdadalamati, pag-iyak at ang kirot. Mga lating bagay, ito kasalukuyan na masamang pangyayari ngayon sa buhay ng tao, lilipas na. Di ba sabik na tayo niyan. Talaga naman, lalo na kung isa sa lang-alang natin ngayon, yung kasalukuyang nangyayari sa buong daigdig. Halimbawa, kahit dito lang sa atin, nakaranas tayo ng lindol. Naku po, sa Bugo, Midilien. Ang Bugo ay lupang tinubuan wika nga ng aking ama, doon siya pinanganak, at ang Midilien ay ang sa aking ina. Talaga naman sinalanta ng lindol na 6.9. At itong nakaraan lang, 7.6 naman sa Davao. Naku po, talagang sabi ng mga tao ay mula sa kalamidad ng bagyo, landslide, pagbaha, kasama ng kalamidad ng flood control na naging malaking issue ngayon na bilyon-bilyon na punta lang sa bulsa ng taong nasa kapangyarihan. Nakakalungkot. Nakakalungkot. Kaya nakakaranas na mga lindol at marami pang iba't ibang mga sakuna sa buong daigdig. Talagang sobrang lungkot na talaga yan. Kakalungkot talaga. Kung minsan naisip, may mga tao, narinig ako, sabi nila, alam mo, nangyayari yan dahil parusa yan ng Diyos. Gawa yan ng Diyos dahil parusa niya yan. Totoo kaya yun? Na ang mga bagay na ito na naranasan natin, galing sa Diyos, sinusubok tayo ng Diyos, kung gaano tayo katatag, totoo ba yun? Totoo ba na ang mga lindol, mga likas na sakuna na sumasalanta sa mga tao ay galing sa Diyos? Di mas magandang alamin yan. Bakit nga ba? Kasi contradictory ito o salungat ito doon sa mismong sinabi ng Diyos sa Isaiah 63:9. Oo, contradiction yon sa binanggit ng Isaiah 63:9 na pinasulat mismo ng Diyos sa kanyang propeta na si Isaiah hinggil sa kanyang personal na darama kapag nakikita ang mga tao na naghihirap, nagdurusa. Pinasulat niya yan para ipadama sa atin, ipaalam sa atin na siya mismo ay nahirapan. Bakit? Kasi sinabi roon sa Isaiah 63:9, sa lahat ng paghihirap nila, ang nila dito ay ang sangkatauhan, tayo yun. Sa lahat ng paghihirap nila, kitang-kita ng Diyos yan, galing sa itaas. Ang lahat ng paghihirap ng tao, tandaan natin ang sinabi ni Jesus sa Juan 3:16. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Mahal na mahal ng Diyos ang mga tao. Kaya, contradictory, kung sinasabing parusa o pagsubok yan na gusto ng Diyos, kalooban yan ng Diyos, kaya tanggapin na natin ang mga bagay na nangyayari ngayon. Lindol, sakuna, marami nangangamatay, marami nagdurusa. Tanggapin mo dahil kalooban ng Diyos. Di ba yan ay turo ng maraming leader ng reliyon sa kanilang mga nakikinig? Na kapag may pagdurusa kang naranasan, pagsubok yan galing sa Diyos. May masama pang sinabi tinadhana yan ng Diyos para sa iyo. Talaga ba? Galing sa Diyos ang lahat ng ito? Well, gaya na sinabi ko, magiging contradictory ito doon sa Isaiah 63:9 na nasasaktan siya, nahirapan siya kapag nakikita tayong nahirapan. At sinabi na Jesus ang dahilan kung bakit gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Isipin mo lang yan. Mahal na mahal ng Diyos ang mga tao, tayo. Kaya, ano ang patotoo na hindi talaga niya
galing sa Kanya ang mga masamang bagay. Hindi ito pagsubok o sinusubok tayo kung gaano tayo katatag sa pananampalataya. Kung namatayan ka na mahal sa buhay, pagsubok sa iyo yan. Ha? Talaga? Di alamin natin yan. Di alamin natin, talaga bang galing sa Diyos ang mga pagsubok na naranasan ng mga tao ngayon o pagdurusa? Kalooban ba talaga ng Diyos ito? Ito ba'y ginusto niya? Di alamin natin. Mababasa natin yan sa Santiago chapter 1 verse 13. Di alamin muna natin yan. Talaga bang sinusubok ng Diyos ang mga tao? Ano pa nangyari sa kanila ang mga masasamang bagay na ito? Gaya ng sinasabi ng maraming leader ng reliyon, tanggapin mo lang yan, kalooban yan ng Diyos. Oo, gusto ng Diyos yan, nakatadhana na yan para sa'yo. Di ganito ang sinabi ng Santiago 1:13. Basahin natin. Kasi kung hindi totoo yan, pagbibintang na naman yan sa Diyos, paninirang puri yan sa Diyos, na siya ang sisihin sa lahat ng mga bagay na masamang bagay na naranasan natin, mga pagdurusa natin, paghihirap natin. Di alamin natin, talaga bang ang Diyos ang may kagagawan yan? Kalooban niya ba yan? Ito ang sagot. Santiago 1:13. Basahin natin. Kapag dumaranas ng pagsubok, huwag sabihin ninuman na sinusubok ako ng Diyos. Huwag daw nating sabihin sinusubok tayo ng Diyos. Kung tayo dumaranas ng pagsubok, ano ang dahilan? Dahil ang Diyos ay hindi masusubok na gumawa ng masama. Oo nga naman. Di siya masusubok na gumawa ng masama. At hindi rin niya sinusubok. Oo, hindi rin niya sinusubok ang sino man na gumawa ng masama. So, ang mga bagay na ito ay hindi pagsubok ng Diyos. Gaya na sinabi ko na noon, ito ay pagpapahintulot ng Diyos sa kalagayan ngayon, dahil nga may issue, pinahintulutan niya mangyari ito, na pamahalaan ng tao ang kanyang sarili na hiwalay sa Diyos. Patunayan ito. Kaya mga dinaranas natin, hindi ito kagagawan ng Diyos. Ito ay resulta ng pagsuway ng tao at paghiwalay ng mga tao sa Diyos, ano pat sila ay namumuhay, pinamamalaan sila ng mga tao, namumuhay sila ayon sa kanilang sariling desisyon ng tama at mali. May mga sariling batas tayo. At gumawa ang tao ng sarili niyang desisyon. Hindi base sa prinsipyo na itinuturo ng Diyos na nasa Biblia. Kaya yan nangyayari sa atin. Ang climate change, yan ba'y gawa ng Diyos? Hindi! Gawa ng tao ito. At alam ng maraming mga politiko ngayon, mga leader ng mga bansa, ang resulta o ang pinanggagalingan ng climate change. Kaya nagsikap na sila magkakaroon ng pagbabago ng gagawin nila. At yan ay napatunayan ng mga scientifico. Nakagagawa ng tao ito. Kaya no question dyan. Talagang tanggap na yan ng marami. Kaya hindi ang Diyos ang may gagagawa nito na mga nangyayari sa atin. Pero sinabi ni Jesus, yan ay isa sa mga palatandaan na napakalapit nang dumating ang wakas. Wakas. Pag sinabing wakas, nakakatakot pa naman yung salitang wakas na yan. Kala natin, wakas na ng mundo na ating kinabubuhayan. Wakas na ng lupa. Diba? Sabi na, susunugin ang lupa. Mawawasak ito. Dadalhin na sa langit. Magkaroon ng rapture. Pupunta ka ng langit. Hindi magwawakas ang lupa. Ecclesiastes 1:4, nabanggit ko na yan, ang lupa ay mananatili magpakailanman. At may titira sa lupa, Psalm 37:29. Tingnan nyo sa inyong sariling Biblia. May titira sa lupa at titira sila, sabi ron, ang mga matuwid, ang magmamay-ari ng lupa at titira sila roon magpakailanman. Kaya may titira dito sa lupa at mananatili ang lupang ito. Kaya hindi ito mawawasak. Sabi ni Jesus, wakas ito ng sistema ng mga bagay. Ibig sabihin, system pang kalakaran ngayon na namamahala ang mga tao ayon sa kanilang pamamaraan. O yun yung ibig sabihin ni Jesus doon. Palatandaan yan, isa yan, mga lindol,
Marami pang mga sakuna, salot, digmaan, no, kagutom, dami. So, kasama yan sa sinasabi. So, sinabi rito na hindi sinusubok ng Diyos o hindi masusubok ang Diyos na gumawa ng masama at hindi niya sinusubok ang sinuman na gumawa ng masama. May isa pa tayong tekstong babasahin. Ang ganda din ito. Tingnan natin yung binanggit ng tingnan natin yung sa Job 34:10 bilang pagsuporta doon sa binanggit ni Santiago sa Santiago 1:13 na hindi sinusubok ng Diyos ang mga tao. Ito ang binanggit sa 34:10 ng Job. Pwede nyo tingnan sa inyong sariling sipin ng Biblia bilang papakita na yung mga masasamang bagay na nangyari ngayon ay hindi galing sa Diyos. Tingnan natin. 34:10 ng Job. Ganitong sinasabi. Kaya makinig kayo sa akin. Kayong marurunong. Imposibleng gumawa ng masama ang tunay na Diyos. Napansin nyo ang pagdi-describe may kaugnayan sa paggawa ng masama? Imposibleng gawin ng Diyos yun. Ayan o, imposibleng gumawa ng masama ang tunay na Diyos. Hindi gagawa ng mali ang makapangyarihan sa lahat. Diba? Kung sa Diyos galing ang lindol, ang daming mga napinsala, mabutit masama, nangamatay. At ang karaniwan pang namamatay, mga bata na hindi makatakbo, yung mga likas na sakuna, mga matatanda, diba? Hindi galing sa Diyos. Imposibleng gumawa ng masama ang tunay na Diyos. Hindi. Diniin talaga to. Hindi lang sinabing hindi gagawa. Hindi gagawa ng mali ang kamakapangyarihan sa lahat. Diba ang linaw yan? Kaya ang mga masamang bagay na nangyari sa atin, hindi galing sa Diyos yan. Hindi galing sa Kanya bilang pagsubok. Hindi niya kalooban ito. Kayo ba bilang magulang, gagawa ba kayo ng masamang bagay? Paranasin nyo ang mga anak nyo ng masamang bagay, naghirap siya, naghingalo siya hanggang sa mamatay. Parang subukin siya. Wala naman yatang matinong magulang gagawa niyan. Mahal. Lamok nga at langaw. Dadapuan yan. Patay ang lamok. Hindi gagawa ng masama ang magulang sa mga anak. Hindi. Ganun din ang Diyos. Sabi niyan, hindi gagawa ng mali ang makapangyarihan sa lahat. Diniin pa sa 34:12, 10 kasi binasa natin ng Job 34:10. 12 basahin natin. Talagang hindi gumagawa ng masama ang Diyos. Hindi binabaluktot na makapangyarihan sa lahat ang katarungan. Oo nga naman, di makatarungan yun eh. Makatarungan ba yun? Pasapitin niya ang isang bagay na likas na sakuna at mamamatay. Ang Diyos gumamit ng likas na sakuna noon. Ang pinapatay masama. Diba? Sa dagat na pula, ginamit niya ang kalikasan doon. Yung dagat na pula. Pero ang pinatay niya ba, kasama ba ang mabubuti? Mabubuting tao? Mababait? Gaya ng Moises at mga Israelita? Hindi! Si Paraon lang at ang kanyang mga hukbo, pinatay ng Diyos. Sa Sodom at Gomora, nung nagpaulan ng Diyos ng apoy, ng asupre, hindi pinatay ang kasama ang matuwid. Niligtas pa ng anghel hinila pa ng kamay para makaalis na. Dahil sinupok ng apoy ang asupre galing sa langit, ang Sodom at Gomora dahil karumal-dumal na gawain na yon. Mga bakla na nakipagsiping sa kapwa lalaki. Gusto nilang gahasain yung anghel na dumalaw kay Job. Ganong katindi at buong grupo ng mga mula sa bata hanggang matanda. Isipin mo yun. Gustong gahasain yung anghel. Kaya padala ang Diyos ng apoy mula sa langit. Kaya niligtas niya si Lot. Ganon din kay Noe. Di ba? Ginamit niya ang kalikasan. Pero ang pinatay niya, masasama. Hindi niya sinama ang mabuti. Pero sa ngayon, mabuti masama na mamatay ng kalikasan. Hindi kasi galing ito sa Diyos. Tandaan nyo yan.
Kaya wag nating bintangan ang Diyos. Nakalooban ng Diyos ang lindol na sumalot o pumatay ng marami at nagdulot ng pagdurusa sa mga tao. Yan ang mga kamag-anak ko sa Midilyan at Bugo. Nagdusa sila, nawasak ang kanilang bahay, namatayan sila na mahal sa buhay. Hindi yan galing sa Diyos. Hindi ang Diyos may gawa noon. Tandaan natin yan. Huwag nating pagbibintangan ang Diyos. Dahil hityak na hindi magtatalon sa tuwa ang Diyos kapag pagbibintangan na hindi naman niya ginagawa. Tiyak manggagalaiti siya, kagaya ng reaksyon din natin kapag tayo ay pinagbibintangan. Eh, huwag natin pagbintangan na galing sa Diyos. Kalooban ng Diyos sa lahat ng ito. Dahil Santiago 1.13, sinabi niya, hindi masusubok ang Diyos na gumawa ng masama at hindi niya sinusubok ang sinuman. At dito sa binasa natin, diniin sa Job 34:10 na imposible, ginamit ang salitang imposible, na gumawa ng masama ang tunay na Diyos. Oo, imposibleng gawa ng masama ng tunay na Diyos ang mabuting tao. Ah, di ba? Kalinaw yan. Hindi gagawa ng mali ang makapangyarihan sa lahat. At yung sa dulo ng 12, sabi niya, hindi binabaluktot na makapangyarihan sa lahat ang katarungan. Kasi kawalang katarungan yon kung galing sa Diyos yan. Kawalang katarungan ito. Parang isang magulang, gawan mo ng masama ang iyong anak, nagdurusa siya, naghihirap siya hanggang sa naghihingal o mamamatay o anuman naranasan niya. Kawalang katarungan yon. Palakihin mo ng mula sanggol yan, tapos nung lumaki na, igawan mo ng ganyan. Hindi naman. Di ba? Anong tarungan doon? Kaya hindi galing sa Diyos ang masamang bagay. Hindi niya kalooban ito. Kaya wag na wag, walang galang na sa mga leader ng reliyon. Wag na wag yung sabihin yan. Nakalooban ng Diyos ang lahat na ito. Gusto niya ito. Tinadhana na ito. Hindi. Mahal na mahal ng Diyos ang mga tao. John 3:16, sinabi mismo ni Jesus yan, siya ang nagdiriin dyan. Na gayon na lamang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan. At sa Isaiah 63:9, sabi niya, sa lahat ng paghihirap nila, nakitang-kita ng Diyos galing sa itaas. Mula sa itaas, kitang-kita niya lahat ng paghihirap natin. Nahihirapan siya. Hindi niya sasabihin yun kung galing sa kanya ang mga masamang bagay. So nilinaw na natin yan, pero ito ay palatandaan ang mga nangyari ngayon. Malapit nang dumating ang kaharian ng Diyos. Magwawakas na ang masamang sistema ngayon at papalit na ang gobyerno ng Diyos. Ito yung matagal na nating hinihiling sa panalangin. Ama namin na nasa langit ka, sambahin mo ang pangalan mo, dumating nawa ang kaharian mo, dumating nawa ang gobyerno mo. Mangyari nawa ang kalooban mo, paano sa langit, dito rin sa lupa. Eh darating yan. At yung Apocalypse 21:4, yan ang kasunod kapag dumating na ang kahariang iyon. Aalisin na ang kamatayan. Di ba si Jesus ay may kakayahan siya na pagkalooban ng buhay na walang hanggan. Kasi siya ay ginamit ng Diyos ang kanyang haing pantubos para sa sino mang gusto niyang bigyan ng buhay na walang hanggan, magagawa. Kaya mawawala ng kamatayan. Kamatayan na sanhi ng digmaan, ng likas na sakuna, ng pagkakasakit, pagtanda. Wala na yan. Mawawala ng kamatayan. Wala nang magdadalamhati na ikaw ay miss na miss mo na yung mahal sa buhay. Miss na miss mo na. Eh paano mo mamimiss yun kung andyan na sa harap mo, mayayakap mo na, kausap mo na, kasama mo na may posibilidad na mabuhay magpakailanman. Kasama mo na, wala na, hindi ka na magdadalamhati. Wala na rin iiyak dahil wala kang bahay, wala kang pagkain ngayon. Magkaroon ng saganang pagkain sa hinarap, 72:16. Sa buong lupa yan. At sa hinarap din, sa Isaiah 65:21-22, magkaroon ng sariling bahay, sariling lupa, at sariling trabaho ang lahat ng mga tao na naroon sa ilalim ng pamamahala ng ating Panginoon Hesus. Di ba napakagandang pag-asa yan? Hintay natin, napakalapit na gawin ng Diyos para sa atin. Eh muli, nilinaw ko lang yan. Para sa gayon ay lahat tayo magkaroon ng matibay na pananampalataya at sa ganon ay magkakaroon tayo ng pag-asa. Napakalapit ng gawin ng ating Panginoon Hesus yan.
Kaya maraming salamat sa inyo, sa inyong pakikinig, sa inyong precious time na nung nakaraan yung aking part 22, umabot ng 4.7K, yung 19, ganun din. So, pinahalagahan ko yung pakikinig, appreciated ko ang inyong time na ibinigay. At tandaan natin, ginawa ko ito para malaman nyo na may ganyan na pag-asa. Hindi ko sinasabi sa sarili kong isip yan, binabasa ko mula sa Biblia. At kung galing sa Biblia, anong sinabi ng ikalang Timoteo 3:16? Ang buong kasulatan ay mula sa Diyos. Buong kasulatan. Galing sa Diyos yan. Kaya ang Diyos mismo ang nagsabi sa inyo. Kung ano ang nasa isip niya, ano sa puso niya, pinasulat niya sa Biblia. At kung ano ang kanyang layunin. At ang kanyang kalooban. So, salamat muli. Pinahalagan ko ang inyong pakikinig. Maraming salamat.